Uy, nabalitaan mo ba ito? Ano yan? Ano yan? Matapos ang palitan ng maiinit na salita, maanghang na salita, Nelson. Oh. Aba, ang leader ng bansa ay nagkausap din. Ba? Yes. Mukhang sa kabila ng lahat ng kanilang mga parunggitan at hanggang sa kanilang pag-uusap. Nag-usap na? Oho. Sa palasyo ay... Sa palasyo? Sa palasyo mismo. Pero sa bandang huli, nagkasundo. Importante talaga nagkakausap din, no? Kahit minsan ang maiinit, maanghang na salita, pag dumaan sa media, Nelson, aba, lalong lalagablab ang palitan ng maanghang na salita. Pero kapag kayong dalawang tao, kahit na yan ay maanghang salita, pero harapan at sa bandang huli, ay umiral din naman ang pagiging maginoo. Nung magkabilang panig, abay titindig din palang, ganun ba ibig mo sabihin? So nagkasundo na? Nagkasundo rin naman. Payapa na? Parang ano lang yan, maalala mo yung kong Dante Marcoleta at saka Tariela. Oo. Nung hindi pa naghaharap yung dalawa, aba, talaga naman akala mo yung magsusuntukan yung dalawa, di ba? Oo nga, di ba? Akala, ako tinawag mo akong traitor, ako naman, tinawag mo akong bobo tsak tanga, di ba? Anong gusto mo? Gusto mo, draw na lang, parang ganun ang dating, di ba? Hanggang doon sa huling sandali, Nelson, ba't mo ko naman akong tinawag na traidor? Di ba? Pero nung kalaudan at nagkaunawaan yung dalawa, aba, ganun ba? Nauwi din sa pakikipagkamayan. Ayun. So, nagkamayan na ito? Mukhang ganun din naman ang nangyari, Nelson, dito sa binabanggit natin. Makalipas po ang talaga namang iba dyan, nagkasa na nga ng baril, Nelson. Ba? Oo. Umabot na sa... Mga matataas na lead official to? Yes. Talagang umabot na sa puntong magkakasahan na ng baril. Magpapatayan na. Talaga naman. Hindi lang basta patayan siguro ito. May ebidensya ka ba dyan? Baka haka-haka na. Manginginig ka sa takot, Nelson. Talagang akala natin diyan na mag-uugat ang ika-4 na digmaang pandaigdig. Ikatlo na pa. Ikatlo. Sino ba tinutukoy mo? Bakit? Mukhang nakaka-intriga yan. Ang binabanggit ko po... Kasi ang alam ko rito nag-aaway ay si Vice President tsaka yung kabilang kampo na dating magkakampi. Yan ang halos magpatayan. Diba? Ako, alam mo, Nelson, kung yun ang pag-uusapan natin, yung Pangulo at Vice Presidente, baka may mga taong pwede bang pagharapin nyo yung dalawa, once and for all? Di ba? Kasi ang lagi lang naman na sinasabi sa kapakanan ng taong bayan. At pareho naman sila. Diba? Parehas naman sila. Isa lang din naman ang direksyon, yaman din lamang. Problema lang ata yung mga taong nakapaligid sa kanila. Ayun nga. Baka naman meron lang isang taong titindig dyan na magsabing, pwede ba? Diyan nga kayo sa isang kwarto, mag-usap nga kayong dalawa. Di ba? Talaga bang ano ba problema yung dalawa? Tingin nga, kayong dalawa mag-usap. Pero ako, ang problema, hindi ganun kasimple dyan Kasi kung silang dalawa lang, baka okay. Ang problema, may ibang mga taong mas diba? Yun ang ibig ko sabihin. Na kahit sila magkasundo, yung mga nasa baba ay hindi magkakasundo kahit kailan. Baka tama naman. Baka sabihin ng isa, ikaw kasi yung pinsan mo Ganun Sabi naman ng isa, ikaw naman kasi yung tatay mo Yung tatay mo naman kasi. Ayun nga, diba? Pag-upo namin, gusto agad, magkudita agad na din. Yun ang magiging problema. Ikaw naman kasi yung insan mo, sige ito, sige yan. Bukod sa insan mo, ganito. Hindi. Tayo nung, di ba? Yan ang sinasabi ko pero itong ating sinasabi na, Nelson, noon pong Biyernes, nauwi po sa matindi at palitan na maanghang na salita ang pagpupulong ni na Ukrainian President Volodymyr Zelensky at US President Donald Trump, kasama pa po si Vice President J.D. Vance. Ayun Sa White House yung ginawa di ba? Yes. At inilive nila yan dyan Yes, naka-live yan. Tingnan mo nakatingin si tinitingnan mabuti ni Trump si Ang problema, parang natrap dyan si Zelensky. Kasi nandun siya sa White House mismo. Sa White House, tapos naka-live. Tapos ay sabihan yata ni Trump
It's now or parang ano eh. Kinantahan ba niya? Oo. Kinantahan ba niya ng It's now or never, come hold me tight. Parang binigyan niya ng ano eh. Sabi niya, kung ayaw mo, wag, di ba? Parang ganun eh. Parang pinamili eh. Pakinggan nga natin. Meron tayong boss ng usapan ng dalawa. Nandun ako sa sulok eh. Ganun ba? Na-tape mo? Na-record mo? Nasa sulok ako habang nag-uusap itong tatlong ito. Pakinggan nga natin. Pakinggan natin ang usapan ng tatlong leader. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's exactly what you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning. And the president who's trying to save your country. Please. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, that's back to you, far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once this entire meeting? Oh, yeah. Dugo ang ilong ko eh. Dugo Matindi sinabi ni Trump, ha? You're, gambling with World War III. Oo. Kaya parang dito, naipit na si Zelensky. Parang tanggapin mo na yung inaalok namin o hindi. Kung hindi ay, di ba, mas matindi ang mangyayari. Kawawa daw yung bansa niya eh. Ito nga, Nelson Ano sabi ba? Sa kabatiran po ng ating mga kababayan, bumisita po kasi si President Volodymyr Zelensky sa Washington upang subaybayan sana ang pagkasara po ng mineral deals sa pagitan po ng Ukraine at ng Estados Unidos. Ayun ha. Gayun din, ang matiyak na papanigan pa rin daw po ng Washington ng Kiev kaysa sa Moscow ni Pangulong Vladimir Putin. Nagsimulang magkapikunan po ang tatlo. Narinig nyo naman ang sa usapan ng tatlo, no ha? Nang questionin po ni Zelensky si VP Vance ukol sa salitang diplomasya, naasar daw po itong si Vance eh. At inakusahang walang respeto ang mga aksyon ni Zelensky sa Oval Office. Ayun palang tawag doon sa Oval Office. Habang nagsasalita po si Vance, sumingit itong si Zelensky at tinanong kung nakita naman ito ang harapan ng sitwasyon sa Ukraine. Nakita mo ba? Parang gano'n ang dating, At sunod-sunod na tanong ang itinugon po ni Vice President Vance. Nagtungo po si Zelensky sa White House para sa paglalagda ng isang kasunduan sa pagitan po ng dalawang bansa tungkol sa minerals sa Ukraine. At nakikitang magsisilbing garantiya ng seguridad ng Ukraine ang naturan daw pong kasunduan. Yun ang inaasahan sa Zelensky, no? Ang ina-expect niya, magiging maganda ang usapan, Nelson eh. Pero mabilis daw po na naging masalimuot ang pag-uusap ng tatlo matapos tila pagalitan pa ng dalawa si President Volodymyr. Alam nga namang hindi panigan ni Trump yung kanyang Vice President. Nadindigan po naman daw po si President Volodymyr laban sa mga suwestyon na kailangan niyang mas magtrabaho para makakuha daw po ng kasunduan para sa ceasefire o tigil putukan, kasama po itong si Russian President Vladimir Putin. Matapos po pagharap sa Oval Office, agad pong pinaalis sa White House si Zelensky at hindi na nalagdaan, hindi pala napirmahan. Nelson, hinahabol pala, hey, Mr. President, yung pirma mo nakalimutan, parang ganun eh. Wala na, nakaalis na. It's now or never. Hindi na napirmahan. Hindi na rin po napirmahan yung mineral deal. Kaya nga, ibig sabihin nito ay parang di ba?
At doon sa panayam, after nitong pagkakataon nito dyan, parang nagre-reklamo si Zelensky. Kasi nga... Na-trap daw siya doon eh. Oo, sa sitwasyon eh. Ay, pero... Nakauwi pa ba siya? Nakauwi pa. Nakauwi pa ba ng Kiev? Pero ako naman, sabi nga natin, sa ganito mga sitwasyon, importante din naman ang nakapag-uusap. Importante po yan, nag-uusap. Gaya niyan, itong leader ng mga bansang ito, pero ngayon, Nelson, mukhang ang nakita ng international, ang totoo, di ba bukas, sabi nila bababa ang presyo ng produktong petrolyo eh. Di ba? May kaugnayan ata doon sa may naging kasunduan na yun eh. Yung isa dyan. Kasi isa sa mga dahilan eh. Parang pahupa ng intensyon. Di ba? Yan, Kasi nag-uusap-usap na eh. Oho. Ang ginawa naman ng European Union dyan, niyakap si Zelensky pagkatapos nung sabi niya, parang pinagalitan na ka doon. Halika nga, dito ka sa amin. Tayo nga ang magpuntahan. Parang gano'n. Yun. Puti, anong tawag natin doon? Walang kasama ba si Zelensky pagdating daw sa Oval Office? Wala, siya lang. Siya lang mag-isa? Kasi si Zelensky paragid-ragid lang, yung dalawang kausap niya. Tsaka nandun kasi mismo sa Washington eh. Yes. Di ba? Hindi ka naman pwede makipagmatigasan nun nasa gitna ka seat of power ng Amerika eh. Di ba? Yes. So, paano ngayon? Ano ngayon sa latest? Kasi Biyernes pa ito nangyari. Biyernes, sa atin, anong araw yon? Sabado na. Di ba? Yan pinapakita pang picture. Ito yung mga nangyari. Yan yung nila. Mga photo-photo. Yan. Hindi ba ating picture yung dalawa pinakikita? Alam mo, sabi niya, Mr. President, yung palatuntunang sa ganang mamamayan, pag-uusapan tayo. Yan, ito yan, si Jen ito, at si Nelson. Nakita mo. Ay, picture yung dalawa. Yung picture ng dalawa. Pakuha mo na. Ipadukot mo na yung dalawa na yan. Hindi, tayo ngayon nag-uusap na para magkasundo nito mga dalawang leader na ito. Tayo ay nananalangin na kapag nagkaroon kasi ng kasunduan yung mga yan, makikinabang yung mga bansang mahihirap kagaya natin, Nelson. Di ba? Na una, umaasa tayo kung ang pag-uusapan ay Ukraine at saka itong Russia, tayo ay number 1 umaasa sa kanila. Trigo, yung wheat. Di ba? Ang problema, pagkatapos nga ng pag-uusap na yan, nag-post si Trump sa kanyang social media. Ang sabi niya, hindi daw handa itong si Zelensky na magkaroon ng kapayapaan kung sa pamamagitan ng Amerika. Hindi kasi mukha ang concentration talaga ni Zelensky ng araw-araw na yun. Yung mineral deal. Mineral deal. Hindi naman para mag-usap din, para... At saka yung sabihin sa Amerika na huwag kampihan si Putin. Dapat. Ang sabi ni Trump, he disrespected the United States of America. Nako, nakita mo na. In its cherished Oval Office. Nako. He can come back when he is ready for peace. Di ba? Para kasi talagang ayaw niya yung sinasabi nila. Yun ang pananaw ni President Trump. Na parang ayaw ni Zelensky na magkaroon ng kapayapaan yung Ukraine at saka ang kasi di ba Russia. nakikipagtalo nga. Pero ang sabi naman ni Zelensky sa kanyang post, ang sabi niya, thank you, POTUS. Yung President of the United States, POTUS. Congress and the American people. Ukraine needs just and lasting peace. And we are working exactly for that. Ayan naman sabi ni Zelensky. Yun naman, gusto niya talagang tunay na kapayapaan. Kasi di ba naalala ko nung nagkakampanyahan pa lang, Nelson matibay na yung stand ni President Trump na kapag siya ay nanalo, ititigil talaga ang gera di ba? Sa pagitan po ng Ukraine at saka ng Russia di ba? At noon nga, pabor na, parang feeling ko nga panig pa sa kay Zelensky, di ba?
ba't kayo parang nag-iba ang tono? Ibig mo sabihin, parang hindi niya nagustuhan itong mga aktwasyon ni President Zelensky? Oo, parang diba? Ang pinagtatalunan nila rito, tama, tapusin na natin yung gera, pero paano? Yan, paano? Ang gusto ata ni Zelensky ay papanagutin si Putin. Ng Russia. Parang may mga danyos. Pero, well, at least, hindi naman sinasara ni President Trump ang pintuan ng pagkakasundo. Ang sabi lang niya, hindi pa daw handa si Zelensky. At kung handa na raw niya si Zelensky, ay maaari siyang bumalik para mapag-usapan ang kasunduan. Ang sabi naman ni President Zelensky, ang hinahangad niya ay long and lasting peace. Just. Gusto kasi kartarungan Yun na nga. Ang sabi naman ng European Commission, President Ursula von der Leyen, kasi ito naman yung mga bansa, kalipunan ng mga bansa sa Europa, meron silang pahayag para naman kay Zelensky. Ang ginawa nila ay sinuportahan naman nila itong Ukrainian president. Ang sabi nila, your dignity honors the bravery of the Ukrainian people. Okay. Be strong. Be brave. Be fearless. We will continue working with you for a just and lasting peace. Ayun. Nakarugtong lagi yung just, Kung ano yung sinasabi ni Zelensky, ay suportado ng European Union. Sinusuporta ng EU. So, hindi basta kapayapaan lang. Gusto niya ay merong just and lasting. So, dapat meron anyang managot sa nangyari yun. Ang sabi pa niya, Ukraine is Europe. We stand by Ukraine. Ayun, miyembro kasi nila si Zelensky. Nako, di sana naman. So parang nangyayari ngayon, US versus EU, European Union. Parang di ba? Hindi naman siguro magiging dahilan dito para mag-away-away na rin sila. Huwag naman sana, na para bagang lalakas ang loob ni Zelensky, yung kakampi ako, European Union. Hindi naman siguro ganun ang ibig sabihin nito. Pero kasi kung uugatin natin, Nelson, ang gusto ni Trump, kapayapaan. Sabi naman itong isa, gusto ko rin niya just and lasting peace. Kung hindi ho kayo mag-uusap bilang mga leader ng mga bansa na yan, lalala po yan. Pero at least, meron ng ganitong sitwasyon, Nelson. Hindi naman nauwi sa ano pa mang kaguluhan. Bagamat meron pong mga maiinit, sabi nga natin maiinit at maanghang na palitan ng salita nung kanilang pag-uusap. Pero malakas na loob ni Zelensky, Mantakin mo sa loob ka ng White House, nakipagbatigasan ka sa US pinakamayamang, pinakamakapangyarihang leader ng bansa. Sabi nga nung EU, di ba? Be brave, di ba? Hinangaan nila si Zelensky. Hinangaan nila si Zelensky. Di sige, iwanan natin yung... Kaya lang, ang tanong doon, tama ba yung ginawa niya, di ba? Ganun ba? Yun na nga. Ano ba sabi ng mga Ukrainian, di ba? Hindi kasi ako naman naniniwala. Ang sinadya talaga, kaya pumunta si Zelensky doon sa mineral deals, hindi naman para sa usapang pangkapayapaan pero diba? Siyempre, alam mo na sasamantalay talagang ganun. Alam mo na pupunta ka doon, imposibleng hindi maupag-usapan yun. Diba? Mukhang hindi siya na-briefing nung kanyang mga, siguro, mga advisor sa Ukraine. Diba? Pwede naman na, alam mo, kahit ang pagtutol kasi pwede mong gawin nang hindi ka nakikipagtalo, di ba? Bagay, totoo yan. Tumahimik ka lang. Kung naging kasi nandun ka sa balwarte nila. Kasi kung kapayapaan ang pag-uusapan, pupunta ka, ihiling ka sa isang neutral ground. Hindi ka pupunta doon sa, siyempre, talong-talo ka nga naman doon, di ba? Yun ang kanilang seat of power. Pagka pumunta ka doon, ang kasing kalugan, kahalahati nun, ay isinusuko mo sarili mo, di ba? Kaya ka pumunta doon sa kanilang baluarte. Di ba? Pero kung hindi, sabi mo, mag-usap tayo sa ibang bansa. Yung bansa na neutral, doon tayo magkita at doon ang pag-usapan natin ng kapayapaan. Pero dahil nga sa mineral deals, ang sadya talaga nila doon, doon sila sa Oval Office nag-usap. Nelson?